yan kasi sakit ng ulo, nakaka-stress. Hindi na po nakakapagpahinga ng maayos yung mga kapitbahay at saka yung mga batang natutulog. Pagbabawal sa lato-lato, irerekomendang gawing city ordinance sa Quezon City. Kung tatanungin niyo po kami, dapat mas permanente talaga na yung paninirahan dyan ay huwag nang mangyari kasi talaga namimiligro din po ang buhay nila. Permanenteng pagbawal sa paninirahan sa 6 kilometers danger zone ng Mayon, pinag-aaralan ng Office of the Civil Defense. Well, ang risk talaga pagka ang uniforme ng pulis ay accessible sa lahat, ito ay pwedeng gamitin ng mga criminal elements. Bentahan ng mga police uniform online, hinigpitan ng Philippine National Police. Like everyone here, we too recognize as a matter of principle that fake news should have no place in modern society. Fake news walang lugar sa lipunan na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Media and Information Literacy Campaign gagawing pangkontra ng pamahalaan. Top US diplomat na si Antony Blinken bumisita sa Beijing sa kabila ng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Magsasagawa ng kampanya ang pamahalaan laban sa pagkalat ng mga maling impormasyon o fake news. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagpapatupad ng Freedom of Information o FOI program ng gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Like everyone here, we too recognize as a matter of principle that fake news should have no place in modern society. Walang lugar sa lipunan ng fake news o pekeng balita. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 14th edition ng International Conference of Information Commissioners o ICIC. Ayon kay Pangulong Marcos, may kampanyang gagawin ng pamahalaan upang malabanan ang pagkalat ng fake news. Kabilang na dito ang paglulunsad ng Information Literacy Campaign. And as part of our efforts, we will undertake a media and information literacy campaign, which shall be digital, multimedia, and youth-oriented. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang implementasyon ng Freedom of Information o FOI program. Kasabay nito, nanawagan rin siya sa ibang sangay ng gobyerno na kilalanin ang karapatan ng mamamayan na makakuha ng impormasyon. Our people can be assured of the continued implementation of the FOI program in the executive branch through the Presidential Communications Office. At this juncture, I reiterate our call not only to the executive branch, but to all branches of government to genuinely uphold and give effect to the people's freedom of information in the course of our day-to-day operations with good faith and with openness. Kabilang sa mga layunin ng ICIC ay ang pagbibigay ng proteksyon at pagsusulong ng access sa public information, dialogue at mutual cooperation at suporta sa pagbabahagi ng impormasyon at best practices. Ayon sa Pangulo, patuloy na nakikiisa ang Pilipinas sa ICIC at international community ukol sa advokasya na ito. Patuloy din ang pamahalaan ng pagsusulong ng karapatan sa impormasyon at mabuting pamamahala. Ayon pa kay PBBM, ang mga prinsipyo na ito ay nakapaloob na sa Philippine Development Plan para sa susunod na 6 na taon. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ng Commission on Elections sa COMELEC ang proseso para tanggalin ang mga botanteng doble o higit pa ang registration records. Ayon pa sa COMELEC, nasa halos 120,000 sa mga ito ay tila sinadya na magparehistro ng ulit-ulit. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa araw po na ito, June 19, 2023, ay isinasagawa nationwide ang Special Election Registration Board hearing. Ang purpose po nito ay tanggalin lahat ng double at multiple registrants
Nagpulong ang mga tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa buong bansa ngayong araw. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laujanco, para ito sa pagtatanggal ng double o multiple registrants. Ito ang mga botante na mayroong higit sa isa o dalawang registration record sa COMELEC. Sa pamamagitan nito ay malilinis ang listahan ng mga botante para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre. Nasa 498,000 anya ang natuklasang may double o multiple registrants ng komisyon. Dagdag pa ni Laujanco, 120,000 sa mga ito ang lumilitaw na parang sinadya na ulit-ulit na magparehistro. Sinimulan na nila ang paghahain ng reklamo sa mga ito at susunod na ang preliminary investigation dito. Meron po kaming mga nakita na gumamit ng ibang pangalan. Iniba ang itsura. Pero dahil pareho ang kanilang fingerprint, natuklasan at nakita po namin sa kanila. In fact po, 7,000 complaints na po ang nakaredy kami na i-file form ng last week pa. Paliwanag pa ng COMELEC, papayagan pang makaboto ang mga ito habang gumugulong pa ang kaso. Ngunit kapag napatutunayang sila ay sumadya na lumabag, ay mabigat ang magiging kaparusahan. Ang election offense po ay may parusang 6 na taong pagkakakulong. Meron pong forfeiture ng right to suffrage, hindi na po makakaboto. At higit sa lahat, merong perpetual disqualification to hold public office. So hindi na po sila makakatakbo sa anumang halal na posisyon or appointed position. Kabilang naman sa mga nakitang paraan ng COMELEC para maiwasan ang double o multiple registrants ay ang tinatawag nilang Expanded Automated Biometric System kung saan isasama na ang eye scanning. Subalit kailangan ito ng batas na ipapasa ng Kongreso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa na ng public consultation so pagdinig ang Commission on Elections sa probinsya ng Negros Oriental kaugnay sa panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, nais nila malaman ang sentimiento ng mga residente roon. Isasagawa ito sa June 26 hanggang 27, 2023. Inaasahang makakasama rito ng COMELEC ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Gusto po naming madinig mismo sa mga kababayan natin sa Negros Oriental. Ano ba ang kanilang sentimiento? Ganun ba kataas ang threat at violence level para hindi masagawa ang halalan? May pamamaraan ba kaming magagawa para hindi na i-postpone? Masusing pinag-aaralan ngayon ng Office of Civil Defense ang permanenteng pagbabawal ng paninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, lubhang napakadelikado na para sa mga residente ang pagkirapa sa lugar dahil sa madalas na pag-alboroto ng bulkan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kung tatanungin niyo po kami, dapat mas permanente talaga na yung paninirahan dyan ay huwag nang mangyari kasi talaga namimiligro din po ang buhay nila. Naintindihan natin, hindi ganun kadali ang paglikas, pero dapat i-consider na po yan. Lubhang mapanganib na umano sa mga residente na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon ang bumalik pa sa kanilang tahanan. Kaya naman masusing pinag-aaralan ng Office of Civil Defense ang permanenteng pagbabawal sa muling paninirahan doon. Tanggapin na natin na talagang napaka-delikado po para sa mga kababayan natin. Yung po mga naninirahan sa permanent danger zone na sa ngayon, 6 kilometers yan. Tinitignan na natin yung posibilidad na baka maaari na silang ilikas. Kasi meron naman po talaga na pagbabawal na po dyan dahil yan ay diniklara na bawal ang mga maninirahan dyan. Pero kailangan pa itong pag-usapang mabuti dahil marami ang dapat isaalang-alang gaya ng kabuhayan ng mga residente lalo na't karamihan sa kanila ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Nauunawaan po natin, talagang mahirap ang sitwasyon mga kababayan natin doon. Kailangan nila maghanap buhay at marami naman po dyan talagang nakatira na dyan sa area bago pa man nagkaroon ng patakaran na bawal sila sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya ito'y dapat pag-usapang maigi
Sa ngayon ay sapat pa umano ang pondo para sa 90 araw o 3 buwan. Nasa 1.3 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa pagkain, hygiene kit at iba pang pangangailangan ng mga inilikas na residente. Pangamba ngayon ng OCD kung aakyat pa sa alert level 4 o mas mataas pang alerto ang bulkan, ay dodoble ang kailangang ilikas dahil lalaki ang sakop ng danger zone. At dahil panahon na ng tag-ulan ay malaking banta rin kung sasabayan pa ng pagbaha ang pag-aalboroto ng bulkan. Ang Mayon ang itinuturing na pinakaaktibong bulkan ngayon sa ating bansa. Kaya mapanganib ang paninirahan sa paligid nito dahil sa banta ng pagsabog nito, pagdausdos ng mga bato at pagragasa ng lahar na iniluluwa ng bulkan. Noong 2014, libu-libong kababayan natin ang nawalan ng tahanan dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Pagkatapos ng 3.5 taon, muli itong nagpakita ng mataas na aktibidad na umabot pa sa alert level 4. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May 3 senaryo na ngayon na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na posibleng mangyari sa Bulkang Mayon kasunod ng ilang araw na patuloy nitong pagpapakita ng aktibidad. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano-ano itong mga senaryo na binabantayan ng PBOX na maaaring mangyari sa Mount Mayon? Kabilang na ba dyan yung posibleng pagkakaroon ng massive explosion? Oo, Bernard, tama ka doon. Kaya lang, kailangan munang dumami ang bilang ng volcanic earthquakes, gayon din ang pagkakaroon ng harmonic tremor sa bulkan para mauwi ito sa magmatic explosion ang Mayon volcano. Sa obserbasyon ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, ang ipinakikitang aktibidad, Bernard, ng Mayon volcano ay tila hawig sa nangyari noong 2014 eruption kung saan nagkakaroon ng continuous lava flow sa ilang buwang pagpapakita ng paggalaw nito. Ganito rin umano ang namamataan ngayon sa Mayon, slow and sustained lava extrusion lamang. In which, kabilang na dyan, Bernard, ang 3 umanong senaryo na binabantayan ng ahensya. Narito, Bernard, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senior Science Research Specialist ng PBOX na si Dr. Paul Alanis. Senaryo na nakikita natin we're hoping na senaryo is the 2014 style na eruption na naglava flow lang. Now, kung magtuloy-tuloy yan, nasa alert level 3 lang tayo, pero it could persist for a few months. Sa ganitong senaryo, kung saan umabot sa alert level 4 ang status at posible umanong abuti ng ilang buwan bago tumahimik ang Mayon. Ang ikalawa, titingnan na kung mauuwi pa rin sa pagkakaroon ng lava flow at fountaining na may occasional explosion and pyroclastic density currents sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone kung saan katulad naman umano ito noong 2018 senaryo na maaari pa ring abutin ng ilang buwan. At ang ikatlo, ito na umano ang worst case scenario na posibleng mangyari sa bulkan na mauwi sa isang mapaminsalang pagsabog. Dito, posibleng lumagpas pa sa permanent danger zone ang mga materials na maaaring ilabas ng Mount Mayon. Pero hindi umano tatagal, ibig sabihin agad natatahimik ang bulkan at agad na makakauwi sa kanilang mga tahanan ang libu-libong residenteng inilikas. Gayunman, sinabi ni Dr. Alanis na kailangan munang makita ang mga parametro para mauwi sa magmatic explosion ang Bulkan Mayon. At kanina nga, Bernard, sa pagharap ng provincial government, gayon din ng PBOX, ay isa sa mga pinag-usapan sa press conference dito sa Albay ay itong mga residenteng lumikas sa 2 bayan na sakop ng Albay. Ito yung Santo Domingo at bayan ng Ginubatan kung saan
ay tinatanong ngayon ni Governor Edsel Grex Lagman kung bakit yung mga residenteng nasa 7-kilometer permanent dangers ay pinalikas na. Aalamin natin yan, Bernard, at tatanungin din natin ang mga concerned officials ng local government unit kung bakit ganon at ano ang magiging tugon at sagot nila sa tanong ng gobernador hinggil sa pagpapalikas sa mga residenteng sakop sa 7-kilometer. Bernard. O kaugnay niyang nabanggit mong tatlong senaryo na tinitingnan ng PBOX, Alan, kaakibat ba nito, meron na rin silang nakalatag na pagtugon dito sa kung ano man ang mangyari dito sa sinasabi nilang tatlong senaryo? Halimbawa, kung magkakaroon ng biglang malakas sa pagsabog, meron na bang nakahandang pagtugon at sapat naman ba yung manpower, gamit para tugunan itong mga sinasabing pangyayari na ito o senaryo? Bernard, yung senaryong dalawa, yung una at pangalawa, positibo at porsigido ang lokal na pamahalaan na gumawa ng paraan doon sa mga pangangailangan, lalo na sa mga evacuees. Kasalukuyan nga, Bernard, ay patuloy pa rin silang gumagawa ng paraan at inaalam na ng mga opisyal ng matukoy kung saan pwedeng i-relocate itong mga residenteng nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. At kung sakali, tinanong din natin yan kanina sa press con, Bernard, yung mauuwi sa ikatlong senaryo ang Bulkan Mayon. At ang sabi nila ay isa na rin yun sa ginagawa nilang hakbang ngayon, ang paghahanda kung talagang posibleng magkakaroon ng massive explosion ang Bulkan Mayon. Kailangan nakahanda ang gobernador, ang gobyerno, ang lokal na pamahalaan at ang mga bayang apektado nitong pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, Bernard. O Alan, kasi pagka sinabing malakas sa pagsabog, kumbaga iba ng senaryo ang tinitingnan dito at kumbaga mas malaki ang magiging tinatayang pinsala. At given yung sitwasyon diyan sa Albay, particular sa Legazpi, ay yung mga nakaantabay na mga kumbaga kung kailangan ilikas, sapat ba yung sasakyan, yung tao. Kaya ito yung mga bagay na inaalam natin. Sa ibang punto, Alan, makalipas itong mga ilang araw, kumusta na sitwasyon ng mga kababayan natin sa evacuation center? Natugunan na ba yung mga naiulat nyo nung nakaraan na mga problema kagaya ng edukasyon na apektado sa mga kabataan, yung problema sa palikuran dyan sa mga evacuation center, at yung iba pang mga bagay gaya ng supply ng tubig at kuryente, Alan? Yes, Bernard, dito sa Ginubatan, gusto lang na din nating i-inform ang mga kababayan natin, lalo na doon sa mga estudyanteng apektado. Nagkakaroon na sila ng makeshift sa kanilang mga pag-aaral. Yung iba, gumawa na ng mga paraan para lamang maipagpatuloy yung kanilang mga pag-aaral kahit nasa ilalim ng puno. Merong gumagawa ng mga temporary learning shelter. At gayon din, Bernard, isang inisyatibong ginawa ng local government unit ay yung pagpagbibigay ng libreng sakay sa mga estudyante sa paghahatid sa mga paaralan at gayon din sa mga estudyanteng nasa mga evacuation center. At pagtungkol naman, Bernard, doon sa problema sa tubig, kaninang tanghali ay sumakay tayo sa barko ng Republika ng Pilipinas na Andres Bonifacio PS-17 kung saan bit-bit naman ito, Bernard, ang desalination machine na magpo-provide ng 34,000 liters na malinis na tubig, pwedeng inumin, pwedeng gamitin sa pagluluto para sa mga apektadong residente na ipoprovide ng Philippine Navy. At Bernard, pagpatungkol naman sa kalusugan, kanina kasama sa mga binanggit ng gobernador at ng Provincial Health Office, Bernard, ito kukumpirmahin natin dahil kanina lang sinabi, meron ng isang nagpositibo sa COVID-19 sa evacuation center. Pero yung detalye niyan, aalamin pa natin later on, Bernard, sa ating pag-iikot sa mga evacuation center. Panghuli na lang, Alan, sa pag-iikot ninyo sa mga evacuation center, paano ba yung sistema sa pagpapakain? Ito ba dependent lang sila dun sa ibinibigay na mga relief ng pamahalaan? Dahil ang isang concern dito, kung tatagal ito, ay yung, syempre, yung kalusugan naman ng mga evacuees. Dahil hindi naman pwede na puro dilata na lang ang kanilang kakainin, yung mga instant noodles. Paano yung sistema na ginagawa, Alan, para naman hindi mag-suffer yung, kumbaga, yung health ng mga ating evacuees?
Alam mo Bernard, nakakatuwang isipin na sa tuwing ganitong mga sakunang nangyayari, merong mga private groups, private entities, private personalities na nagbibigay ng kanilang ayuda sa mga apektadong mga residente. Meron silang binibigay na libreng pagkain. Kaninang kahapon nga Bernard, na nakasabay natin sa ginawa nating pag-iikot, yung isang private groups na namimigay ng gulay ng kalabasa na pwedeng lutuin ng mga residenteng apektado na sa mga evacuation center. Kasabay nun, meron din silang pinamimigay na lugaw. At gayon din, idamay na rin natin yung ginagawang efforts ng MCGI na kung saan kanina ring umaga nagpakain, nagbigay ng kasiyahan sa mga bata at gayon din ng intervention sa mga kababayan natin na nasa evacuation center para lamang maibsan yung stress, yung pighati at pati yung gutom na nararanasan nila sa loob ng evacuation center, Bernard. Maraming salamat, Alan Manansala live mula sa Legazpi City. Maraming pamilya ang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Kasama mga bata sa mga nahihirapan ngunit patuloy na lumalaban sa epekto sa kanilang damdamin at isip ng ganitong sitwasyon. Sa gitna ng kahirapan at kaguluhan, lumalabas ang kinang ng pag-asa. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Kapit kamay, simbolo ng pagkakaisa at pagbubuklod sa gitna ng kalamidad. Isa ito sa mga play therapy na isinagawa ng mga social worker ng MCGI sa Taladong Elementary School na pansamantalang kanlungan ng nasa 50 bata, edad 4 hanggang 10 taong gulang. 9 na araw na silang namamalagi sa evacuation center na ito mula sa Barangay Tumpa, Kamalig, Albay na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa pamamagitan ng paglalaro, pag-awit at sayaw, na ihahayag ng mga bata ang kanilang emosyon, takot at pag-asa. Ipinakikita rin sa mga bata na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan at may mga taong handang umalalay at tumulong sa kanila. Isa talagang partikular na probinsya kung saan tinatawag very resilient na sila sa mga nangyayaring ganitong disaster or crisis. Pero itong mga batang ito, maaaring makaranas ng isang tinatawag na trauma kung hindi aagapan o hindi mabibigyan ng tamang psychosocial intervention. Katulad ng ginagawa ng MCGI na pagpapalabas ng mga may kinalaman na mapabuti ang pakiramdam, espiritual at mental. Laking pasasalamat ng mga evacuee at pamunuan ng eskwelahan dahil nailalayo ang mga bata sa tiyak na disgrasya at nakapaghahatid ng saya ang ganitong gawain. Kami po dito sa Taladong Elementary School, ang evacuation center ng Tumpa Elementary School ng mga na-displaced na bata, ay napili po ng MCGI na bigyan ng activity ganito, yung kanilang psychosocial intervention or psychological first aid. Kami po ay nagpapasalamat dahil po ito ay isang activity na makakatulong ng mabuti upang maging magaan ang kanilang mga pamumuhay, ang kanilang pakikisalamuha dito sa school, na mabigyan sila ng ganitong kasayahan. Isa ang evacuation center na ito sa mga paglilingkuran ng mga social worker ng MCGI na bahagi ng kanilang paglilingkod sa pamayanan. Sa ngayon po, kagaya po ng laging binibilin po sa atin ni Kuya, na pag mayroon tayong pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating po mga kapwa,
ay gusto nating itong masamantala. Kaya mayroon po tayo after po nitong ating activity, mayroon po tayong feeding program na gagawin para po dito sa mga bata, maging doon sa kanilang mga magulang na din po. Sa pamamagitan ng simpleng paglalaro ay nagbabagong lakas ang mga bata at naghihilom ang mga sugat na dulot ng pagputok ng bulkan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit ang ginagawang monitoring ng Philippine National Police sa iligal na bentahan ng mga uniforme ng pulisya. Ito'y upang maiwasang magamit ng mga kriminal na nagpapanggap na pulis ang mga uniforme ng PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mayroong batas na nagbabawal dyan. May parusa tayong kakaharapin pag tayo lumabag. Maraming nahuhuling kriminal ang Philippine National Police na nakasuot ng kanilang uniforme. Kaya naman, kumilos na ang pambansang pulisya para maipatigil ang iligal na bentahan ng police uniforms online. Kanina, lumagda sa isang kasunduan ng PNP at ang isang online shop para huwag pahintulutang ibenta sa kanilang online shop ang uniforme ng pulis. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, lubhang delikado kung available ito maging sa mga online shops. Well, ang risk talaga kapag ang uniforme ng police ay accessible sa lahat, ito ay pwedeng gamitin ng mga criminal elements sa paggawa ng krimen at magkukunyari sila na alagad ng batas gamit itong mga uniforme na ito. May batas na nagbabawal sa pagbebenta ng uniforme ng pulis ng mga hindi accredited na tindahan at maaari ding makasuhan ang mga sibilyan na magsusuot nito. Gusto ko ipaalam sa ating mga kababayan, may batas po na nagbabawal dito sa ating Revised Penal Code Article 179. Pag tayo gumamit ng mga uniforme ng pulis, yung mga insignia, at tayo walang karapatang gumamit yan, hindi tayo autoridad, makukulong po tayo ng 6 na taon hanggang 12 taon. Ang mga tindahan dito sa labas ng Campo Crame, ikinatuwa ang hakbang na ito ng Philippine National Police. Sa kanila kasi sinisisi kapag mayroong mga kriminal na nahuhuli na nakasuot ng uniforme ng pulis. Kasi sa may Lazada, hindi sila kumukuha doon ng mga PNP ID or mga requirement na ina-allowed namin, katulad namin dito sa may labas ng Krame. Naghihingi talaga kami ng mga na kung pwede silang bumili ng mga item namin, nag-ano kami ng mga requirement nila ng mga, lalo na PNP ID. Oo, so pag walang pinakitang PNP ID, hindi po kami nakabebenta. Mas maganda po yun kasi po direct po yung mga polis tsaka po na bumili po dito sa amin kasi para malaman po kung civilian po yung bumibili o polis po mismo. Oo. Kasi may tayo, may logbook na galing po sa loob na kailangan po yung mga bumibili lang po ng polis. Anong sinusulat nila sa logbook? Yung pangalan po nila, tsaka yung binibili pong items, tsaka perma po, yung unit po, yung badge number. Pebrero nang inatasan na rin ng PNP ang regional directors na tutukan ang iligal na bentahan ng police uniform sa bansa. Ito'y matapos ang pananambang kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at 5 pa nitong mga kasamahan kung saan nakasuot ng fixilized uniform ng PNP ang mga suspect. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan. Mayroon ng persons of interest ang Philippine National Police sa pananambang sa mga pulis sa Maguindanao del Sur noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP PIO Chief Police Brigadier General Red Maranan, magandang development at patuloy ang pagtugis ng Police Regional Office Bangsamoro sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Tumanggi naman si Maranan na magbigay ng bilang kung ilang persons of interest ang kanilang binabantayan at kung saang grupo ito kabilang. Ngayon ay tuloy-tuloy yung paghabol ng ating mga pulis sa Police Regional Office BARM
at may magandang development sapagkat base sa kanilang pag-iimbestiga ay meron na silang mga persons of interest na tinututukan at sa ngayon ay doon nakatuon yung ating ongoing police operation. Sa ngayon, Anya, ay naka-full alert status na ang ProBar kasunod ng insidente. Pinaigting din, Anya, ng mga ito ang kanilang security posture kasama ng mahigpit na checkpoint at choke point, pagpapatrolya at maging intelligence gathering. Magbibigay ng kabuang 3 milyong pisong pabuya ang Department of Justice o DOJ sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni na dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag at dating Bucor Security Officer Ricardo Sulweta. 2 milyon sa makapagtuturo kay Bantag at 1 milyon naman kay Sulweta. Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi pa sumusuko ang dalawa mula nang maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanila noong Abril. Ayon sa kalihim, kailangan nang mahuli sina Bantag at Sulweta para malitis na sa mga kasong isinampa sa kanila kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at inmate na si June Villamor. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihatid ni Marby Delfin. Marby, patindi na talaga ang patindi itong epekto ng climate change sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Australia ba, ano-anong mitigations ang ginagawa ng Australian government upang maibsan ang epekto nito? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Para maibsan ang epekto ng climate change, ang Australian government ay nagpatupad ng policies at programs katulad ng pag-upgrade ng electricity grid to support more renewable power. Yung mga public transport vehicles dito katulad ng Transperth buses ay tumatakbo gamit ang natural gas kaya mas konti ang emissions per kilowatt ang napoproduce nito kumpara sa average family car. Yung mga presyo ng electric vehicles binabaan rin at may mga incentives or rebates para sa mga bumibili ng solar panels para sa kanilang bahay o negosyo. Pero sa kabila ng mga aksyon na ito, ayon sa mga climate change activists, di ito sapat para ma-meet ng bansa ang net zero goal by 2030. Giit ng mga protesters kamakailan na counterproductive ang overall climate change strategy ng Australia dahil nananatiling second largest coal exporter in the world ang Australia. Ang Port of Newcastle sa New South Wales ang largest coal port sa mundo kung saan halos 140 million tons of coal ang in-export noong 2022. Bernard? Oo, Marby, matagal ng issue sa Australia yung pag-export ng coal. Sige, at ibigay mo na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Itinuturing na pinakamatinding kabiguan ng North Korea ang pumalyang military satellite launch noong nakalipas na buwan. Ginawa ang pahayag sa huling pagpupulong ng Workers' Party of Korea. Bunsod nito, inatasan na ng ruling party ang mga researcher at kinauukulan na sangkot sa operasyon na i-analyze ang failed military satellite launch. Gayon din ang paghahanda sa susunod na paglulunsad ng military satellite. Bumisita sa Beijing si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Si Blinken ang unang U.S. Secretary of State na bumiyahe sa China sa loob ng 5 taon. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Araw ng Linggo, June 18, nang dumating sa Beijing si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Layon nitong mailagay sa ayos ang ugnayan ng Estados Unidos at China sa gitna ng lumalalang tensyon. Gayon din ang muling pagkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Plano ni Blinken na bumisita noon pang Pebrero, ngunit napilitang ipagpaliban matapos na pabagsakin ng Amerika ang isang pinaghihinalaang Chinese spy balloon sa US airspace.
Ang pagbisita ni Blinken sa Beijing ang kauna-unahan ng isang top US diplomat sa China sa loob ng halos 5 taon. Unang nakausap ng American official sa loob ng mahigit 7.5 oras si Chinese Foreign Minister Qin Gang. Tinawag naman ng US State Department ang pagpupulong na sinsero, mahalaga at nakakabuti. Nagkaharap din sina Blinken at China's top diplomat Wang Yi. Naniniwala ang US officials at analysts magbibigay daan ang Beijing visit ni Blinken ng iba pang bilateral meetings sa mga susunod na buwan. Kabilang na ang posibilidad ng muling pag-uusap ni na Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden. Gayunman, walang inaasahang anumang breakthrough sa Beijing visit ni Blinken. Lumala ang ugnayan ng Washington at Beijing sa mga nakalipas na taon dahilan upang umigting ang pangamba sa posibilidad ng military clash kaugnay ng self-governed island Taiwan. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 76 na tao ang nasawi sa dalawang pinakamalalaking estado ng India bunsod ng heatwave, partikular na sa Uttar Pradesh at Eastern Bihar. Natukoy ng mga health official na karamihan sa mga pumanaw ay matatanda at may pre-existing health conditions. Bunsod nito, nagbabala ang mga otoridad sa mga residenteng lagpas 60 taong gulang at may matitinding karamdaman na manatili na lang sa loob ng bahay o gusali. 11 tao ang patay, samantalang 20 pa ang nawawala sa pananalasa ng bagyo sa southern Brazil. Kabilang sa naapektuhan ang bayan ng Caraa na may populasyon na mahigit sa 8,000 tao. Ito ang balita. Matinding pagbaha ang dulot ng extratropical cyclone na tumama sa southern state ng Brazil na Rio Grande do Sul noong nakalipas na Biyernes, June 16. 11 tao ang nasawi at mayroon pang 20 nawawala. Pinakaapektado ang bayan ng Caraa kung saan mahigit 8,000 tao ang naninirahan. Batay sa gobernador ng Rio Grande do Sul na si Eduardo Leite, lubos na nakakabahala ang sitwasyon sa Caraa at kinakailangang matukoy agad ang mga nangangailangan ng suporta. Marami sa mga residente sa mga apektadong lugar ang pansamantalang nanunuluyan sa outdoor sports facilities. Naglabas naman ng babala ang mga otoridad kaugnay ng banta ng pagguho ng lupa sa ilang mga lugar. Ayon kay Leche, nakapagsagawa na ng 2,400 rescues sa nakalipas na 2 araw. Sa loob ng inang dekada, naging karaniwan na ang mapaminsalang mga pagbaha sa Brazil. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na ang matandang babae sa Ecuador na nag-viral matapos na magising habang pinaglalamayan. Noong June 9 nang ideklarang patay ng isang doktor sa isang hospital sa Babahoyo City, Ecuador, si Bella Montoya, 76 na taong gulang. Subalit narinig ng mga naglalamay ang tunog sa loob ng kabaong nito at natukoy na buhay pa ang kanilang pinaglalamayan. Gayunman, pagkatapos ng 7 araw na pananatili sa intensive care unit, kinumpirma ng Health Ministry ng Ecuador ang pagpanaw nito dahil sa ischemic stroke. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Isinusulong ngayon ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang ibalik sa dati ang school calendar kung saan magsisimula ang klase ng mga estudyante sa buwan ng Hunyo at magtatapos ng Marso. Bagamat malabo na itong magawa sa darating na school year 2023 to 2024, naniniwala ang Alliance of Concerned Teachers Party List sa pwede itong maipatupad ng year 2024 to 2025 kung aalisin na muna ang 40 buffer days at susundin ang 180 days sa school calendar. Ito ang balita ni Janice Enhente.
naramdaman namin nitong nakaraang Abril-Mayo, no, nagkakawalaan yung aming mga estudyante sa sobrang init, no. Kaya it's high time na ang klase namin ay mula June hanggang matatapos ito ng Marso. Muling iginiit na isang samahan ng mga guro sa Metro Manila na dapat nang ibalik sa dati ang nakagawiang school calendar sa Pilipinas. Ito ay kung saan nagbubukas ang klase tuwing buwan ng Hunyo at summer break na ng Abril at Mayo. Kasunod ito ng mga nakitang problema sa mga estudyante at mga guro sa mga paaralan bunsod ng nararanasang matinding init ng panahon, lalo na nitong mga nakalipas na buwan. Ayon sa grupo, marami sa mga mag-aaral at mga guro ang nagkakasakit dahil nagkaklase pa rin tuwing Abril at Mayo na natataon sa mga panahon na naitatala ang pinakamainit na temperatura. Kasi yung mga estudyante po talaga namin, hindi kami makapagturo ng maayos kasi kailangan namin silang dalhin sa clinic dahil nagdudugo ang ilong, nahihimatay, no? At kahit yung mga teachers, no? Marami sa amin walang high blood pero nagkaroon ng high blood nung panahon ng Abril at Mayo. Kaugnay nito, formal nang inihain kanina ng ACT Teachers Party List sa House of Representatives ang House Bill No. 8550 na mag-uubliga sa Department of Education na ibalik sa dati ang school calendar. Sa ilalim ng nasabing panukala, aatasan ng DepEd na agahan ang closing o tapusin ang klase sa buwan ng Mayo para sa school year 2023 to 2024. Ayon kay ACT Party List Representative Franz Castro, hindi akma sa panahon ngayon ang kasalukuyang school calendar lalo't pumapasok na ng pisikal ang mga mag-aaral na natataon tuwing tag-init. Nakita na natin yun, yung pag-a-adjust natin doon sa pag-adapt natin ng international na school year. Kaya lang nakita natin yung naging epekto naman nun sa ating mga bata. Hindi siya appropriate ng isabay yung school opening ng August dahil syempre ang April and May ay talagang napakainit as compared naman dun sa ibang mga bansa na pinaggayahan, kaya kailangan na talagang i-adjust muli yung pasukan. At para magawa ito, dapat aniyang bawasan o alisin muna ng DepEd ang 40 vapor days sa school calendar at tiyaking na ipatutupad ang 180 school days kung saan nakapaloob na dito ang graduation rights at iba pang school activities, pati na ang mga class cancellations dahil sa mga kalamidad o sakuna. Mula sa 220 days, may buffer naman yan. So 180 days to 220, may buffer yan na ilang days para doon sa sinasabi nating mga bagyo, disruption of classes, etc. So basically naman itong 180 days dapat i-ensure to na talagang magamit ito. Ibig sabihin as a class days. So kung meron mang pagkukulang doon or kung mapapaikli yun, may mga pamamaraan naman na pwedeng gawin. Samantala, kasama rin sa ipinapanukala ng Alliance of Concerned Teachers ang matiyak na hindi nalalagpas sa 220 ang school days. Ito ay upang matiyak pa rin na matatamasa ng mga guro ang kanilang 60 araw na bakasyon. Dati mayroon natitikman namin yung 2 months at plus 14 days na bakasyon. Ngayon kasi ay dumadami yung trabaho ng mga teacher at iyon ay dinadagdag ito doon sa mga dapat sana nagbabakasyon kami. Ayon sa Department of Education, sa ngayon ay pinag-aaralan pa nila ang planong unti-unting ibalik ang dating nakasanayang school calendar kung saan matatapat sa buwan ng Abril at Mayo ang summer break, habang isinasapinal pa rin ang school calendar para naman sa school year 2023 to 2024. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ka ba sa rinding-rindi na sa nauusong laro ngayon na kung tawagin ay lato-lato? Pwes, isang barangay ngayon sa Quezon City ang nais nang ipagbawal ang paglalaro nito matapos na mauwi sa rambulan ng mga kabataan sa kanilang lugar dahil sa lato-lato. Kaya naman nais ang barangay na irekomenda sa Quezon City Government na gumawa ng ordinansa para tuluyang ipagbawal ang paglalaro ng lato-lato maging ang pagbebenta nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Viral ngayon ang video na ito na nakunan sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City.
makikita na nagrambulan ang mga batang naglalaro ng nauuso ngayon na lato-lato. Mapapanood sa video na bigla na lamang sinugod at tinulak ng isang bata ang kanyang kalaro. Nasundan pa ito ng iba pang mga bata na nakigulo at nauwi sa suntukan at sipaan. Matapos ang insidente, nais ngayon ng pamunuan ng Barangay Holy Spirit na irekomenda sa Quezon City Council na gawin ng City Ordinance ang pagbabawal sa paglalaro ng lato-lato. Kasama rin sa kanilang pinag-iisipan ang pagbabawal sa pagbebenta nito. Ipapasok namin as an ordinance yan, and kami din yung magde-defensa. Kung papayagan nila, di okay. Ito totally ban namin dito sa barangay. Ayon sa kapitan ng Barangay Holy Spirit, aatasan nila ang Barangay Public Safety Officers na sawayin ang mga batang makikitang naglalaro ng lato-lato sa kalsada habang wala pang desisyon sa kanilang rekomendasyon. Bukod sa marami na rin silang natatanggap na reklamo ng mga residente dahil sa matinding ingay ng lato-lato, ayaw na ng barangay na maulit pa ang rambulan ng mga kabataan sa kanilang lugar. Nais rin sana nilang irekomenda na ipagbawal na rin sa mga paaralan ang pagdadala at paglalaro ng lato-lato. Para naman sa ilang tindera, plano na rin nilang itigil na ang pagbebenta ng ganitong klase ng laruan. Nagbenta ako, pinaubos ko na yun, wala na. Uy, nakakasakit sa mga bata. Saka nagkakaroon ng gulo naman talaga eh. Okay na yun, kahit na hindi na ako magtinda, okay lang yun. Paubos ko na lang kasi andyan yung puhunan eh. Dahil lang naman sa nangyaring yan, kaya lang nagkaroon ng ganito eh. Pero noon hindi, isang buwan din mahigit yan no. Samantala, suportado naman ng ilang mga magulang ang pagbabawal sa paggamit ng lato-lato. May ilan din sa kanila na ngayon pa lang ay itinago na ang laruan ng kanilang mga anak. Tama lang kasi sakit ng ulo, kaka-stress, maingay, natutulog ka, paulit-ulit mo naririnig. Tapos may nagarambulan sila, nagkakapikunan. Kaya dapat lang na ipagbawal. Hindi na po nakakapagpahinga ng maayos yung mga kapitbahay at saka yung mga batang natutulog. So tinago ko na po yung lato-lato. Kasi minsan naghahampasan talaga. Hindi po mapigilan ng mga bata pag nagkakainisan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, tutulong ang Department of Trade and Industry sa Food and Drug Administration sa pangungumpiska ng laruang lato-lato. Ayon sa DTI, ipinagbabawal na ang pagtitinda ng naturang laruan dahil wala namang itong Certificate of Product of Notification. Ayon kay Undersecretary Ruth Castelo, ang lahat ng mga lato-lato na binibentang naka-plastic at walang label ay ipagbabawal. Yung material na ginagamit doon sa laruan na yon, hindi naman na-test ng FDA. So yung chemical compounds that are included in the plastic formulation na ginagamit, hindi natin alam. Hindi natin alam kung may hazardous substances siya, like lead content. May isa ng kumpirmadong kaso ng Omicron subvariant XBB.1.18.1.1 o FE.1 sa Pilipinas. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, ang nag-iisang kaso ay natuklasan sa isinagawang genome sequencing mula May 29 hanggang June 12, 2023. Ang naturang subvariant ay inilagay sa list of variants under monitoring ng European Center for Disease Prevention and Control. Ayon sa DOH, wala naman itong kaibahan sa original strain ng Omicron variant. Na-turn over na ni Undersecretary Maria Rosario Vergere kay Secretary Teodoro J. Herbosa ang Department of Health ngayong araw. Kasabay ito ng pagsisimula ng 125th anniversary celebration ng Kagawaran. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Secretary Herbosa na itutuloy niya ang good governance at process reforms implemented na sinimula ni Undersecretary Vergere. Ipinahayag din niya ang kanyang 8-point action agenda upang maisakatuparan ang Universal Healthcare Act. Mas maraming makina na ngayon ang nagagamit ng mga magsasaka simula nang ipatupad ang Rice Tarification Law.
Isusulong naman ni Senator Cynthia Villar na palawigin pa ang paglalaan ng pondo na pang-ayuda sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dumadami yung mga kagamitan ng mga farmers na nagagamit nila from land preparation, crop establishment, harvesting, drying, and milling. Mahigit na sa doble ang mechanization level ng pagsasaka sa bansa base sa datos ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec. Mula sa 1.23 horsepower per hectare noong 2013 ay halos nasa 2.7 na ito noong 2022. Ayon kay PhilMec Director Dr. Dionisio Alvindia, mas maraming naipamigay na makinarya sa mga magsasaka nang umpisahan ng Rice Tarification Law noong 2019. Sa batas na ito ay nagkaroon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Naglalaan ng 10 bilyong piso kada taon mula sa taripa sa pag-aangkat ng bigas para sa ayuda sa mga magsasaka. Ang 5 bilyon dito ay para sa mechanization at ang iba ay para sa binhi at pautang. Ayon kay Dr. Dionisio, bago ipatupad ang RTL ay nasa 13 pesos ang gasto sa kada kilo ng produksyon ng palay. Pero noong 2021, nasa 150 hanggang 2 pesos kada kilo ang nabawas dito. Pero palagi ko, mas tumaas na ngayon yan kasi ang data na ang sinasabi natin dito ay 2021. So meron pa tayong 2022, 2023. At very significant naman yung mga naipamigay nating. Base sa datos na nakuha ng PhilMec mula sa Philippine Statistics Authority, mula 18.8 million metric tons noong 2019 ay naging 19.96 million metric tons ang produksyon ng palay sa bansa noong 2021. Ito nila ay resulta ng iba't ibang programa ng pamahalaan para sa agrikultura sa bansa. Sa 2024 ay ang ika-6 na taon ng Rice Tarification Law. Nasa mambabatas na nila kung palalawigin pa ang RCEF. Para talaga maging rice secured ang Pilipinas, kailangan po kasi natin at least sa inbred mayroon tayong 6 tons per hectare na average yield at doon sa hybrid naman ay mga nasa 7 tons to 8 tons. So kung maaabot na po yung level na yon, palagi ko napakalaking bagay yung naitulong nung RTL at saka nung RCEF. Pero hanggat hindi po siguro naaabot yung level na yon, palagi ko sa aking honest opinion ay dapat pong ituloy yung RCEF program natin. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, nabigyan na rin siya ng ideya ng PhilRice sa dapat na maabot na produksyon sa bansa. Kaya maghahain ito ng panukala para palawigin pa ang RCEF. I'll file the continuation of RCEF before usually 6 years. Yung PhilRice kasi nag-project na sila Kailangan kasi maka 6 metric tons per hectare yung kanilang seeds. Ngayon sabi nila by 2024 they can achieve 5. So I have to extend para ma-achieve nila yung 6 para maging competitive yung rice farmers natin. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit nang maabot ng Boracay Island ang pre-pandemic level tourist arrival ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism, mahigit 1 milyon na ang mga turista na bumisita sa isla sa loob pa lamang ng 6 na buwan. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. We met the 1 million mark, no? And we are not expecting that much kasi ang target naman is 1.8 million, meaning if this will be the trend, so we will exceed 2 million maybe at the end of the year. Ramdam na sa isla ng Boracay ang unti-unting pagbabalik sa pre-pandemic level na dami ng mga turista. Bago isa ilalim sa 6 na buwang rehabilitasyon ng Boracay Island noong 2018, nasa 2 milyon na mga turista na bumisita sa isla sa loob ng 1 taon. Pinakamarami rito ay mga foreigners tulad ng Korean, Chinese at Japanese. Nitong 2019 o bago ang pandemya, 2,034,599 ng tourist arrival.
Simula naman January hanggang June 2023, umabot na sa 1,100,000 ang tourist arrival o 150 hanggang 200,000 na turista kada buwan. Ayon sa Malay LGU, malaki ang naitutulong ng MICE o Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Tourism kung saan host o venue ang Boracay. Karamihan din sa mga bisita ay mga local tourist o Pinoy. Kung magtutuloy-tuloy ito, posibleng malagpasan na nito ang 1.8 million na target tourist arrival ngayong taon o umabot pa sa 2 million pre-pandemic tourists. Pero sa ngayon, hindi pa tuluyang nakaka-recover ang ekonomiya ng Boracay dahil may ilang establisimento na sarado pa rin. Most probably we are 80% and 20% wala pa gid. So based on the operations ng aton accommodation establishment and with the number of 14,000, we back then is 17,000 kita. So wala pa gid kita ka-recover. Kay sang una, ang pre-pandemic naton, we are more on international tourists than the domestic tourists. Tanging ang China at Korea pa lang ang may direct flight sa Kalibo Airport. Sa buong Western Visayas, ang probinsya ng Aklan ang may pinakamaraming tourist arrival dahil sa Boracay Island. Samantala, ayon naman sa lokal na pamahalaan, hindi pa tapos ang Boracay Rehabilitation dahil may mga inaayos pa na kalsada at drainage system sa beachfront. Helene Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Department of Transportation at may go signal na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag pasahe sa LRT1 at LRT2 na ipatutupad simula sa darating na August 2. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, talaga bang tuloy na itong dagdag pasahe sa LRT at magkano ba ang madadagdag sa pamasahe? Yes, Bernard, batay nga sa pahayag ng Department of Transportation, tuloy na itong fare increase sa LRT1 at LRT2. Kinakailangan na lang na mailathala ito sa mga pahayagan ng 3 magkakasunod na linggo itong fare matrix na ipatutupad sa LRT2 at LRT1 o LRT1 at LRT2 para dun sa dagdag singil sa pasahe. Bukod sa Department of Transportation, aprobado na rin nila ng Pangulo ang fare hike sa 2 linya ng LRT na magsisimula sa darating na August 2. Matapos nga ang ilang buwang pagkakaantala, tuloy na sa darating na August 2 ang pagpapatupad ng dagdag singil sa pasahe sa LRT1 at LRT2. Ito'y matapos na aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga fare hike petition na inihain ng Light Rail Manila Corporation na nagpapatakbo ng LRT1. Gayon din ang Light Rail Transit Authority na namamahala naman sa operasyon ng LRT2. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, pinayagan ng Pangulo ang dagdag pasahe sa LRT, bunsod na rin anya ng pagbaba ng inflation rate. Nito lamang Abril, ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. na wag munang ituloy ang dagdag pasahe dahil sa mataas na inflation rate na magpapahirap sa mga commuter. During the cabinet meeting held on June 6, 2023, the Honorable President announced his approval of the proposed fare adjustment schemes for LRT1 and LRT2, citing that the headline inflation rate has gone down from 6.6% to 6.1%. Batay sa inaprobahang bagong fare matrix, madadagdagan ng 2 pesos and 29 centavos ang boarding fee sa LRT. Ang kasalukuyang 11 pesos na boarding fee ay magiging 13.29 pesos na. At ang 1 peso and 21 centavos naman na bayad sa kada susunod o 1 peso and 21 centavos naman ang bayad sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Tiniyak naman ng LRMC at LRTA na mapupunta sa pagpapaganda ng serbisyo ng LRT ang sisingiling dagdag pasahe sa mga pasahero.
Gagamitin ang increase para ma-improve ang services para sa aming mga pasahero. Magkaroon ng timely maintenance and system services and facilities, ma-improve further mga communications, signaling system, and kung ano pa ang iba pa kailangan para maging mas komportable and accessible. Bernard, sa ngayon yung pamasahe dun sa LRT1 na mula yan sa Roosevelt hanggang Baclaran ay aabot ng nasa 15 pesos yung minimum fare at 35 pesos naman yung end-to-end ng station. At ganun din yung pamasahe dun naman sa LRT2 na mula yan dun sa istasyon ng Antipolo sa Rizal at hanggang sa Recto sa Maynila. Yung MRT3 naman, Bernard, sa loob ng 2 linggo ay maghahain din sila ng petisyon para naman sa dagdag pasahe rin sa MRT3. Yan ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City. Inilagay na sa monitoring ng Bus Management System ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang biyahe ng mga bus sa EDSA Carousel. Ayon sa Department of Transportation, malaking tulong ito upang masiguro na magiging maayos ang deployment ng mga bus at maiwasan ang congestion o pagsisiksikan sa busway. Bukod dito, magkakaroon din na monitoring sa mga bus drivers dahil mayroong dispatching officers ang MMDA na nakaestasyon sa PITX at Monumento. Sila ang aatasan na mag-inspeksyon sa mga bus drivers sakaling mayroon silang unsettled traffic violations at masigurong nakakondisyon ang mga ito bago magmaneho. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng mga marino sa darating na June 25, araw ng linggo. Ito ay bilang pagpupugay sa mga Pilipinong marino, kalinsabay ng selebrasyon ng Day of the Filipino Seafarer. Sa MRT3, magsisimula ang libreng sakay ng alas 5:30 ng umaga hanggang sa matapos ang kanilang operasyon sa gabi. Habang sa LRT2 naman, magsisimula ang libreng sakay na 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Pinapaalalahanan ng mga marino na ipakita lamang ang kanilang valid Seafarer's Record Book o di kaya ang Seafarer's Identity Document para makapag-avail ng libreng sakay. Mas pinigting pa ng National Capital Region Police Office ang paghahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muling nagsagawa ang NCRPO ng pagpupulong upang ayusin ang ipatutupad na seguridad nito. Sususpendihin ng PNP ang permit to carry firearms outside of residence pagsapit ng alas 12:01 ng madaling araw ng July 24. Idineklara na ring no-fly zone ang Commonwealth at Batasan Complex. Magpapatupad din ng no permit, no rally policy. Unang-una atin pong tinatawagan ng yung ating mga kasamahan na gustong ilabas yung kanilang mga hinaing during sa SONA po ng ating mahal na Pangulo. Ang ating pong kapulisan ay bukas po ang aming pintuan para sa isang dialogo at pakikipag-usap. Ngayon darating na weekend na ang inaabangang kick-off ng pagtatag World Tour Concert ng Pinoy pop group na SB19 na gaganapin sa Araneta Coliseum. Pero 5 araw bago ang mismong concert, sold out na ang tickets sa dami ng fans na nais mapanood ang kanilang performance. Ito ang balita ni Gladys Suwabi. 5 tulog na lang at masasaksihan na ng 18 fans ang inaabangang kick-off ng pagtatag World Tour Concert ng P-pop group na SB19 na gaganapin sa darating na June 24 at June 25 sa Araneta Coliseum. Very excited na ang fans na mapanood ang inihandang powerful performances ng grupo. Kaya naman ngayon pa lamang ay sold out na ang tickets para sa 2 araw nilang concert ngayong Sabado at Linggo. Todo
ang pagbuhos ng suporta ng fans dahil para sa kanila hindi lamang simpleng musika ang hatid ng SB19, kundi nagsilbi rin silang inspirasyon upang kanilang malagpasan at matutunan ang iba't ibang mga hamon ng buhay. Kabilang narito ang kahalagahan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Actually, I do suffer from anxiety, and every time I do feel like it's attacking me, I just listen to their songs, and then I started nare-relax yung mind ko and everything. So I think they really helped me a lot. To be honest, I like the lyricism sa SB19. Siguro, okay, butang tani, ang mapa. Because so hindi ko muna ka-affected sa iba niyo song, no? Kaya I feel like hindi ko tawa ka-relate sa situation. But the mapa itself, nakahibig ko na sa mapa. It's not really pang etcho sa nakahibig ko because I'm a very family-oriented person. And I felt like somehow, though may kulang ako, it made me think na may kulang bala ako sa baka sa treatment ko or sa pag-take care ko sa parents ko, and it is one of the songs na nakatouch this time. Para naman sa SB19, ang kanilang pagtatag era ay sumasalamin sa pag-unlad at mga bagay na nagpatibay sa kanila bilang isang grupo. At ito ang nais nilang maibahagi sa kanilang mga taga-suporta. Padesal sa pagtatag, ito yung gusto namin ilabas pakinggan nyo. Ganun yung thinking namin. Ito yung nararamdaman namin, ito yung story ng SB19. Bakit namin kailangan ibahin or parang i-mold para mas magustuhan ng mga tao. Para syempre, hindi naman siya SB19 lang. Maraming tao ang tumulong sa amin and maraming tao na gumagabay sa amin para mag-uutong music na to na para naman talagang ma-convey niya or may paramdam sa tao kung ano yung meaning ng song. So, musically and sonically for this EP, parang ang masasabi ko lang, bukod sa may freedom kami, talagang sigurado kami sa nilabas namin. Kaya naman, this is it! Para sa lahat ng 18 fans, dahil mapapanood na ngayong weekend ang inaabangang concert ng SB19 dito sa Araneta Coliseum. Magsisimula ang concert sa Sabado ng alas 7 ng gabi, habang 6 p.m. naman sa araw ng Linggo. Bukod sa Metro Manila, abangan pa ang serye ng pagtatag concert sa probinsya at maging abroad sa mga susunod na buwan. Kita-kits tayo dyan! See you guys! Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkalaman po, sino po sa inyo ang mahilig mag-cellphone habang nagbabawas sa banyo? Ako po, alam po ba ninyo na hindi yan in-encourage na gawin? Ang isang dahilan ay dahil sa ang ating mga cellphone na isa sa itinuturing na pinamamahayan ng bakterya at pwedeng pagmula ng impeksyon. Lalo na kapag napag-alaman din po na ang cellphone natin ay ilang beses po na mas marumi kaysa sa toilet bowl. Kaya pwede ito pagmula ng impeksyon at sakit kung ito ay kasabay nating gagamitin habang tayo ay nagbabawas. Lalong-lalo na kung hindi ka naguhugas ng kamay, abay bago hawakan ang masaselang bahagi ng iyong katawan. Kung gagamit ka naman ng cellphone habang nagbabawas, mas lalo kang tatagal sa banyo at lalo magkakaroon ng pressure sa ating mga rectum. Kaya ang payo ng mga doktor, kung maaari, huwag po tayong lalagpas ng 10 minuto kapag dudumi. Maaaring magkaroon ng almoranas kung magtatagal ka pa sa banyo ng higit sa 10 minuto. Kaya ang payo ng mga doktor, palaging maghugas ng kamay at huwag nang magdala ng cellphone para mabawasan po ang impeksyon. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Isang panalo na lang ang kailangan ng AFC Cavaliers para makapasok sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off
matapos patumbahin ang GSIS Furies. Naagaw naman ang PNP responders sa Malacanang team ang number 1 spot habang inilaglag ng Senate Sentinels ang Ombudsman Graftbusters sa liga. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Pasok na sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Senate Sentinels matapos sibakin ng Ombudsman Graftbusters sa score na 77-69. Sumandig ang Sentinels kina Senator Sonny Angara na kumolekta ng 23 points, 4 rebounds, 3 steals at 1 assist. At si Reynaldo Malaga na may 22 points, 17 rebounds, 3 assists at steals at 1 blocks kaya tinaghal na best player of the game. Nag-ambag naman si Senator Bongo ng 13 points at 9 points kay Senator Joel Villanueva. Collective effort from everybody, especially dun sa 3 senators. Talagang sinabi lang nila sa team na we need to bounce back. Dahil sa panalo, aabante sa next round ang Senate Sentinels. Habang nagpaalam na sa liga ang Graftbusters. The performance of the boys, binigay naman nila lahat. Nakita nyo, dumadive sa bola, talagang nagsakripisyo. Pero for one, talagang maganda rin ang nilaro ng Senado. Kay Kuya Daniel at saka sa UNTV, sa lahat ng tumutulong para maging successful ang liga natin. Maraming salamat po sa inyo. Naman ng PNP responders ang top spot sa standings matapos dominahin ang Office of the President Executive sa score na 96-61. Nagpaputok ng 20 points si Police Colonel Joshua Alejandro, habang bumamba naman ng 29 points si Police Colonel Joel De Mesa para pangunahin ang opensa ng pambansang pulisya laban sa koponan ng Malacanang. Kapwa pasok na rin sa playoffs ang PNP responders at OP executives. Nagbunga yung ensayo na ginagawa ng sacrifices ng mga officers namin. Sinabihan ko lang kasi yung mga player na play day game, yung gusto nilang ilaro kasi medyo talagang depleted yung team namin, kulang sa yung mga boss namin iba nasa ibang bansa, so hindi namin ma-push yung play na talagang gusto namin pagawa. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng AFP Cavaliers para makapasok na rin sa playoffs. Tinalo ng AFP ang GSIS sa score na 91-76. Best player of the game, sina Captain Paul Yamamoto at Colonel Glenford Libre na may combined 28 points. Nag-prepare kami dun sa aming defense pa rin. So we execute well this time. Maganda yung camaraderie ng team. Yun, nakuha namin yung finals game. Sunod naman na paghahandaan ng AFP ang do-or-die game laban sa Judiciary Matches para sa nalalabing ticket sa playoffs. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ako marami ang usaserong Pinoy natin ngayon, Bernard, na mukhang apektado nitong nauusong laro na lato-lato, kung tawagin. Oo. Oo. Naapektuhan ka na rin ba niyan? Oo, ang hirap matulog eh. Ganyan na ganyan din mismo yung sinasabi ng mga kausin natin. Kasi ako, hindi ko pa nasubukan kung paano siya laruin. Although nakikita ko sa social media nga, palagi yung mga bata, Oo, sabi nila masakit daw makatama dahil may mga nakita nga ako. Hindi ko alam kung verified, Pero may mga nag-post kasi sa social media, may mga nagkakabukol sa kamay, meron pa sa noo dahil di umano ay tinamaan itong paglalaro ng lato-lato na yun. Okay, so may rin pala, may mga safety risks din siya kapag hindi maayos yung pagkalaro. O ito na, pakinggan na natin yung mga, hindi ko alam kung komento ba to o reklamo ng ating mga kababayan. Hinaing ng ating mga kababayan. Unahin na natin yung sinabi ni Gab Ferreras. Sabi niya, nakasaksi ako sa nangyaring rambulan ng lato-lato at kinuhanan ng video ito. Grabe ang mga kabataan, lalo na yung mga involved. Sana ma-regulate na ang paggamit para di maulit
yung ganitong karahasan. Tama naman. Sabi naman ni Yvette, gusto ko sana tumira na lang sa malayong lugar. Bakit kaya? Kung saan walang lato-lato. Maski hating gabi, may nagpapatunog, may hugot eh. Oo, ay, ito na yung sasabi natin, no, na talaga may hinaing sila. Maingay ba talaga yung kapag sabay-sabay? Oo, maingay. Maingay talaga siya. Ayan. O sabi naman ni Vedasto Gakutno, sana pati maingay na tambucho na motorcycle bigyan ng pansin. Istorbo sa pagtulog, nakakabulahaw. Ayan, totoo yan. Saksi ako dyan. Kasi meron talaga mga pasaway. Tiyempo pa yung, siguro dahil walang manghuhuli, yung kahating gabi. Hindi ko alam kung nagkakarera sila, no? Biglang haharurot, dadaan sa harap ng bahay mo, napakaingay. Ang sakit. Tsaka yun yung ingay kasi na masakit sa tenga. Yung kumbaga yung decibels parang sumobra na doon sa kaya ng tenga mo. Kumbaga talagang gigisingin ka. Oo, tama. Eh yung mga yung mga kapitbahay na sobrang ano tawag dito, dalang-dala sa videoke. Pwede rin ba? Actually, may mga lugar ganun. Oo, yung mga barangay. Pero merong mga lugar kasi talagang, wala eh. Sa Bulacan, doon sa isang kakilala ko, talagang pamorningan ang tawag nila doon eh. One to sawa. Oo, grabe. Saka sa probinsya, uso doon palakihan ng speaker. Ay, ganun. Oo. Hindi sila kontento sa maliliit. Talagang nagpapasadya sila ng malalaking speaker. So, palakasan talaga to. Ay, dumadagundong yung yero eh. Sa lakas eh. Ayun. Wala palang sinabi ang lato-lato sa probinsya. Kayang-kaya nila yan. O, ito naman ibang issue, Bernard, ata yung gusto ito komentuhan. patungkol naman sa school calendar at matagal ng issue itong binabalik-balikan. Sabi ni Berhel Valencia, kasi naman, Sabado ang pasok. Kung may suspensyon ng klase, dapat nga, wala nang bayad kung papasok ng Sabado na klase. Ito yung sinasabing ibalik daw kasi sa dating school calendar. No? Ayan, maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong araw at hindi tayo nauubusan ng mga bagong kausesero. Tulad na lamang po ni Kuya Meg na nagse-celebrate ng kanyang birthday at nanonood po siya from Caloocan. Happy viewing po. Happy birthday. Kay Nori Reyes at kay Jade Repolona. At syempre, shoutout din kay Monching Galvez, kay Mario Rolepa, at kay Ruben Rosario. Oo. Ay, gusto ko rin special mention si Florange kasi ang tagal niya nawala. Suki natin yan eh. Nagbabalik siya today. So, maraming salamat sa pagkomento ulit, Florange. May masaya ditong camera. Oo. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Santiago 1 at 20 na nagsasabi, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.